Greetings to our school's division superintendent, Dr. Rayamar Angtud, to our assistant schools division superintendent, Dr. Danilo Gigilusaw, to our division supervisors, public school supervisors, school heads, teachers, parents, and all that are watching today, good morning. Welcome to the 17th Oral Health Month launching with the theme, Paigtingin, Oral Health for Juan and Juana sa gitna ng pandemya. Pursuant to Presidential Proclamation Number 559, Series of 2004, and the Republic Act Number 9484, or the Philippine Dental Act of 2007, with the tagline, brush and floss para iwas tooth loss. Before we formally start our program, we begin first with our national anthem, followed by a prayer and our DepEd Cebu CTE. Good morning once again. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, dalas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ang bangaw, ay hinatang tula, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pa may matitinig, lumang ang araw ng walhagin pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through
my direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Lead me. Let us now swell the chorus of the twin sea lions, gushing forth from their hearts full of glee, ardently holding in their hands the book of knowledge, open wide for all humanity, fervently guided by the beaming torch of wisdom. We boldly raise the heart and shield of truth. We serve with utmost pride and do our task with dignity, as we are bound with cord of unity. We pledge with grace our full allegiance and uphold the vision and mission of the Department of Education. We're loaded on you, loyal will be to the mission of the city of Cebu. We pledge with grace our full allegiance and uphold the vision and mission of the Department of Education. We're loaded on you, loyal will be to the vision of the city of Cebu. Let us hear a few inspiring words from our officer in charge of the school's governance and operations division chief, Dr. Lira L. Iliaga, and to be followed by our regional supervising dentist of Region 7, Dr. Melissa Paradela. Okay. My greetings to the school's division superintendent of Cebu City Division, Dr. Riamar A. Antud, to the assistant schools division superintendent, Dr. Danilo G. Godilusao, to the dental staffs with our dentist, Dr. Neil Heredia, Dr. Candelaria Cabanes, Dr. Catherine Solicar, Dr. Donalinda Yap, and the dental assistants, to the division supervisors and public schools district supervisors, to our school heads, teachers, parents, and learners, good day to all. Oral health is another essential piece of the puzzle when it comes to staying healthy. It is fundamental to overall health, well-being, and quality of life. A healthy mouth
enables people to eat, speak, and socialize without pain, discomfort, or embarrassment. During this time of pandemic, we need to be healthy. As we celebrate this February, the National Dental Health Month celebration with the theme Paigtingin, Oral Health for Juan and Juana sa gitna ng pandemya. This year's theme aims to strengthen public awareness and reiterate the importance of good oral hygiene habits amidst the COVID-19 pandemic. And this celebration is in pursuant to Presidential Proclamation number 559, Series 2004, that declares the month of February of every year as National Dental Health Month. To add spices to this activity, the observance will also carry the Philippine Dental Association tagline, which is Brush at Floss contra Tooth Loss. This reminds us that if we will brush our teeth every day, keeps us from the dentist away. Make the daily brushing and flossing of the teeth part of one's daily routine, which should be instilled to our learners' mind. Many of us take for granted the benefits of taking good care of our teeth. However, it is important that we inform our learners and reinforce the message regularly. Remember, kids, brush at floss contra tooth loss. Good day, everyone. First of all, I would like to thank each and every one of you out there for your attendance and participation to this very important and meaningful event that we are having today. Every year, February is celebrated as the National Dental Health Month, pursuant to Republic Act 9484 under Proclamation number 559, or the Philippine Dental Act of 2007. The celebration is in collaboration with the Department of Health, Philippine Dental Association, and other private stakeholders supporting our dental programs. This year is already on its 17th year with the theme Paigtingin, Oral Health ni Juan at Juana, bearing the tagline Brushing at Floss contra tooth loss. The tagline itself is already an awareness campaign. No? Therefore, we are appealing to all of us here, to all of you out there, to support the dental health program. The pandemic is not a hindrance in pursuing and attaining our goal for our learners, our teachers, and our non-teaching personnel. Our department has been gearing so much efforts just to attain our goal. Tanan niining atong gipamuhat, tanang laka nga gibuhat sa atuang gobyerno, kinitungod og alang sa atong mga kabataan. Simply as I say, our teeth is so much so important because no teeth, no nutritional values would be absorbed in our body. Kaya nga naman, as I have mentioned all over and over to my learners before, ang atong ngipon mao'y galingan sa atuang lawas. Dinha magsugod nga ang atong ngipon mo galing sa atong pagkaon nga musud sa atong lawas o pag-abot sa atuang sug sa atuang lawas, ma-evenly, equally distributed ang nutritional value, giving the person a healthy living or a healthy body. So, importante gid ay ang atuang ngipon sa atong lawas. So, at a very early age, like the kindergarten pupils, the elementary years, it is basically very important na ato yun silang maedukar ug atong mapangalagaan, no? Ug sa Tagalog pa, we will give them the awareness, we will conduct several activities for this campaign na pag-abot
sa edad ug sa pangidaron sa ato ang mga kabataan, maayo ra gihapon ang ilahang oral cavity, ang health sa ilang oral cavity. With this campaign, I do hope nga kita mo suporta kitang tanan, labi na gyud ang atong mga ginikanan nga wala pa tay face to face, anaa sa mga kabalayan ang ato ang mga kabataan. Ang ato karong departamento, unang gibuhat sa atong departamento, aning awareness nato sa ato ang Dental Month celebration, na ahead nato og distribute ang atong oral health kits nga gipang-apod-apod ngadto sa atong learners from kinder to grade 6, kuyog sa pag-distribute sa atong modules. Ug soon, ug naanay face-to-face nga i-allow nato sa IATF, doon na tayo mga fluoride cavity varnish application nga pagabuhaton sa atong mga dentista ngadto sa atong kabataan. Unsa kaning fluoride varnish application? Kini usa ka lakang, usa ka procedure nga atong i-apply ngadto sa ato ang kabataan aron ma-prevent ang formation sa caries or sa caries activity. Ug naanay caries activity, at least mahal. Ang deliveries ni ani anaa na karon sa tanan nato mga division offices under the keeping of the supply officers. So once face-to-face is allowed, instructions were given to all the dentists to apply immediately this fluoride varnish application to our learners. Tanang lakang gibuhat karon sa departamento tungod og alang lamang sa atong mga kabataan. I am thanking you all, especially our parents, our teachers, for supporting the activity and supporting the program, the School Dental Healthcare Program, nga wa dyo'y laing ginahuna, kundi ang kaayuhan sa atong mga kabataan. To close and to end this, let me ponder these few lines. Every child deserves a champion, an adult that will never give up on them, and understands the power of connection and insists that they can be the best they could possibly be in the future. They may never forget. They will forget what you have said, but may never forget what you have done to them. Let us keep our hearts burning. I am giving my salutations to our school health personnel who's been daring so much efforts and doing initiatives just to reach out to our learners in spite of the pandemic. And I give my salutations to the teachers who act as second parents for our learners, and most importantly, to our parents, now who is the direct contact of our learners. Kay wala may face-to-face, our learners are at home. So, salamat kaninyo mga ginikanan sa inyong suporta o sa inyong kooperasyon. Aron ang atuang goal o ang atuang kaning atuang karong gibuhat mapadangat nato sa atong mga kabataan. Salamat gid kaayon kanan. Let me close this with a few thundering lines. Together we smile. Serbisyong mabilis, ialay lagi sa edukasyon. And together with another smile, see miracles in life every day. Thank you, good day, God bless, and keep safe, all of us, this time of pandemic. Thank you very much. Good morning once again. As you can see in this picture, a boy is sitting in a dental chair smiling, no, with red cheeks, no. It is our ultimate goal as dentists, no, all the patients, especially children, to see a smile in their faces after their treatment, no. So sa to say, dili gid naman nato mahimutan na, no. Naa magid may pain, depende lang sa klase sa treatment nga atong imon. Pero we as dentists, no, will be very happy o kung makakita mi og smile sa among mga patients, ano, especially the young ones, no, the very young ones, mga 6 ana, because it is their first visit sa dentist, no. They don't have any idea of what is kanang dental visit all about, what is a dentist, no. So mo na nga og unsay imong mga instructions like open your mouth please ana,
mo na mo nga gid na sila kay wa gid na sila idea unsay mahitabo sa ilaha, no. So mo na as dentist, no, our aim ana is make the treatment as quickly as possible, and then if possible no pain gyud, no. Kay after that, no, makaingon ang mga bata, uy wala man di ay sakit ang ngipon. Ingon sa mga classmate nako sakit ang dentist. So mo na masud na sila na, so next time nga mo visit sila dentist dili na sila mahadlok. Unlike na mga first time nilang visit nga maka-feel gay sila og pain, even a slightest pain, dili na gid sila ganahan og dentist, and then dili na gyud mo bisita og dentist bahala nagsakit kay ang ngipon, di ba? That's true, no? Let's go now to the dental health education. In this session, you will learn the diseases like the dental caries and the calculus or the tartar. They call the tartar, no? Dental caries is, in the Philippines, taas na kaayo ta og caries incidence, no? Actually, since the year 2000 siguro, no, naata sa mga one of the top countries nga taas kayo caries incidence. So that's why our government, especially the Department of Health and our Department of Education, made some actions nga like giving of the dental health kits, like the hiring of dentists, no, to sa ato ang department, and sa DOH, like the dentist deployment program, no, just to resolve this problem, no. That's why atong government na natay mga toothbrush, na natay mga toothpaste nga distribute na to sa atong mga bata, especially ang ato ang mga bata kay mao man ni ato ang shall I say murag ato ang og sa Tagalog pa pag-asa ng bayan, right? So it's very important nga healthy gid ang ato ang bata, healthy ang oral cavity, no. So og healthy ang oral cavity, healthy ang teeth, so healthy ang body, so sharp ang mind sa bata, makuha niya ang full potential, full learning potential, no. Kay if ever na ay mga cavities, na ay mga sakit sa ngipon, na ay mga infection, di ba, dili katugog tarong cannot chew properly, na magsigig sakit ang ngipon, dili ganahan mo school, no, and then magsigil lang absent, so dako kayong alkansi when it comes to learning. So mo na kita sa Department of Health, no, na nataan yung mga programs like the proper toothbrushing drill and the pitch and fissure sealants, no, gisulti ni Dr. Paradela. We even have pitch and fissure sealants, no, and the fluoride varnish application, no. Ang the fluoride varnish application kay ato na i-apply sa surface sa ngipon sa bata, no, with an instruction nga after na ibutang, before that i-apply, mag toothbrush una, and then i-apply ang fluoride sa bata, and instruction nga no food and no water mga 3 hours before that. So para to give time for the fluoride to seep in gid sa ato mga ngipon, thus mulig-on gid ang mga ngipon sa mga bata, no. Kay ato mga bata is og magsakit lagi ang ngipon, especially at the age of 6 years old, no, magsugod na nagawas ang ilahang mga permanent, especially kanang lower first molars, mao man na siya unang mogawas. So mao sad gid na siya most likely victim sa dental cavity, no. So og early loss ana niya, so mo na magsugod ang problem sa ato ang dentition, no. Dili nakatsuog tarong bata, then if ever mawala ang usa ka ngipon, especially that first molar, no, kay since that time magawa siya at an early age, no, so wala pa proper oral health care ang bata, no. So mo na nga kusukay siya madaot, so ini katangtang ana niya
ang upper nga tooth munaog pod, so magsugod ang problem ana niya. Importante is erupt sa ubang mga ngipon, no, dapat ang ato ang mga temporary teeth dapat complete siya, kay mao na siya murag guide sa eruption sa ato ang mga permanent nga ngipon. So ang ako ang illustration sa dental caries, no, to be showed sa next nga slide, no. And this calcular deposit, or ditawag nila og tartar, no, sa akong mga school visits, no, di ba, naamantay like the mga toothpaste brand ron nga naay kanang jingle nga brush 3 times a day, di ba, mao man na atong i-apply, no. Sa akong mga school visits gusto nako gi 3+1, no. Ang 3+1 is, that means brush your teeth every after meal sa morning, lunch, and dinner, no. Ang kanang +1 before going to sleep, no. Kay for me that's the most important nga pagbrushing, kay kinahanglan before matulog ang bata limpyo gid iyang ngipon, so minus ang iyang bacteria sa iyang kuan, so maura ba na inig katulog nato mo na perfect time sa mga bacteria nga mo damage sa atong teeth, no. So ug maka-brush, at least minus ang iyang damage, minus ang bacteria, and then less ang formation sa calcular deposits sa atong ngipon. Kay kaning water, it has calcium salts, no, and then mo na siya pag form inig matulog na ta, kay dili man ma-disturb, dili man ta mo move. That's why it's very important kanang +1, kanang the fourth one. Kaya ang bata after dinner, tanaw pa nag-TV, di na to malikayan, mo kaon og mga sweets, mga kanang mga junk foods, no. Mo na kusog kayo siya makadamage sa atong teeth. If ever ang mga atong mga anak, no, ang mga bata, no, if ever mo suroy, mo kaon di magin malikayan, makakaon og kuan og way toothbrush nga dala kay wala sa balay, og naa ba sa suroy sa mall or asa na siya sa parks ba, mukaon guys siya sweets, ice cream, chocolates, pwede mga mami palimugmugon og tubig, it will help, no. And that calculus formation, they call the tartar, no, ma-show na nako sa akong next slide unsay iyang damage ana nga mahimo sa atong teeth, no. And the prevention of dental caries and periodontal diseases are number 1 is the brushing. But not only brushing, but the correct and proper way of brushing, no. Second is the flossing, kanang natay dental floss, and that the fluoride, kanang fluoride application, kanang ato ang na-receive gikan sa central office nga ato ang i-apply sa atong mga bata once nanan niya tay face to face, no. Ang ato ang stock na arata sa atong office, no, anytime og maka-visit na mig school og nanay mga bata, mo nay gingon ni Dr. Paradela, our regional supervising dentist, nga mo na atong i-prioritize gid og apply sa mga bata, no. And we also have the pits and fissure sealants. That's the fourth one, no. The pits and fissure sealants is, di ba, ang ato ang mga ngipon, di ba, og tan-aw nimo from the top, makita na siya ang mga molars nga naa na siya pit sa tunga and then fissures, di ba. Mo na siya ang kusog mo form ang mga cavity kana sa pit and naa sa fissure because matrap na sila diha. Without toothbrush dili na siya dali-dali makuha, no. Kaya ang atong gikaon, especially kanang rice, our staple food, no, carbohydrate na siya, and then ma-converted into starch with the reaction sa ato ang acid and the certain bacteria like the Streptococcus mutans, no, mo na siya ang mo form og cavity, no. And to be discussed further sa next slide nako. Here in the upper left, no, the structure of our teeth, no. The topmost is the enamel, kanang puti siya, no. The hard material, no, na nasa surface atong ngipon, kani siya very strong ni siya. It is even considered next to diamond, no. Imagine that, atong ngipon ligon kayo, no. And the next layer is the dentin, kanang middle, kanang rug
na makita nimo sa upper right, the yellow part, no? Mao na siya ang dentin below the enamel, no? And the third is the pulp. Ang pulp na diha ang ato ang mga nerve endings, blood vessels, no? So mao na. And the stages of dental caries, no? Like I've said nga, ug tan-aw nimo from the topmost ang ngipon, no? Na siya pits and fissures, right? So muna siya. At first, musugod ang cavity ug naanha siya sa pit and fissure, no? If undetected, mudako na siya, and then ang atong enamel kanang white kanang topmost portion sa ngipon is ang iyang tubules, ang enamel tubules nila is arranged from the pit going down but sideways, no? Mura siya og pyramid, ug tan-aw na to sa sideways ang ngipon, mura siya og pyramid. So mo na nga once magsugod ang cavity diha, no, musud sa tubules, no, og left undetected, no, og dili na siya mapastahan sa dentist, no, magkaanam siya kadako, maabot siya second layer, no, mo na nga og mo inom tag tubig bugnaw or init, nanatay ma-feel nga sensitivity. That means naabot na sa second layer, which is medyo alarming na, no. If left untreated gihapon, mao na siyang maabot na siya sa ato ang pulp, no. So once ang bacteria makasud na sa pulp, dili na gid nato ma-save atong ngipon, no. And the bacteria maginahine siya og kaon sa ato ang blood vessels and nerves sa ilawom until magmultiply, magsige kadaghan. That's why naatay ma-feel nga inigsakit sa atong ngipon nga murag wingon sila nga murag naiud sa ilawom, no. It's because ang bacteria is gas producing, mura na siya mo-create og hangin. Nya mo na siya nga ug daghan na kayo ang bacteria sa ilawom, especially mag-abscess na siya, magnana na siya. Mo na siya nga magsige na siya, murag feeling nimo murag na as siya worm sa ilawom, no. So mo na ni siya, dili na ni siya mo save. The only treatment ani is root canal treatment and extraction, no. Very important nga i-root canal treatment siya, especially kung tibuok pa ang ipon, no, wa pa siya ma-damage kayo, no. Importante kay ang root canal treatment because i-save na to ang tooth, limpyuhan, kuhaon ang iyang mga debris sa ilaw, ang iyang mga patay nga blood vessels and nerves. Ang root canal treatment is pastahan hasta ang iyang up to the root gid niya, no. So that way already dead ang ngipon pero na save nato, it's because og naa ang ngipon kani magun ang ato ang root sa atong ngipon, no, wala na siya directly ni stick sa ato ang bone, di ba? Gi-connect na siya og filaments nga pino kaayo, no, millions of filaments sa ilawom, ligaments I mean, nga mura na siya og spring, no. So mo na siya nga even ang tooth is dead already but na root canal treatment siya, magamit gihapon na to kaon. Mo na inigbite na to, ma-determine na to atong gibite gahi humok or humok, di ba? Nya ang kanang ma-feel na to nga ang ato gikaon tamis or na-taste siya, it's because of the taste buds sa ato ang dila, no. So mo na siya ka importante ang ngipon. Kay wala na ang ngipon, maibot na siya, even the dentures cannot replace it, no. Mo na inigkaon na to, no. Inigkaon na to, especially wala na tayong ngipon, dili na ta ka-chew og tarong, no. It takes a longer time to chew our teeth, no. Kaya nga ato magungipon atong front nga ngipon is incisors, inana na siya ang forma kay i-cut ang food and then adto sa luyo, adto sa molars, i-chew ang ato ang i-grind ang atong pagkaon, no. It's called mastication, no, with the help of our inner cheek, ang ato ang dila and our saliva. Igalingon siya maayo, i-masticate siya maayo, and then itulon na to, inigabot sa ato ang tiyan, ang atong gastric acid mo galing further. Makuha ang iyang mga nutrients nga gikaon sa atong pagkaon, no. In a case nga wala min gamay lang kay tangipon, mo na nga makachu tag di takachu og tarong, tendency ana tunlo na to diretso nga tibuok pa ang pagkaon. So ang ato ang gastric acid sa ilaw mag double time ang pagwork, maglisod siya maayo, so di niya makuha tanan ang nutrients mo, nang i-excrete na lang nato, which is mo na nga naay mga tao nga tag-a sa ginabuhi. It's because kanang moingon sila nga hala si lolo 100 naman niya,
tiguan kanya kompleto pag ngipon. Actually naka-help og maayo ang ngipon, no, nga nakakuan siya mo ng healthy siya, taas siya kinabuhi, no, di ba? Kay especially kung naatay abscess, no, kagaw na siya, no, dili na siya foreign body. The dead tooth is already considered a foreign body, no, anha diha magpundok ang atong mga bakterya, mga kagaw, which is not good, no, og naana kay ato ang immune system, no, og naa siya infection, mahubag ang naong or unsa na siya niya mo na mag fever ta, no. Ang kanang fever is murag defense mechanism na sa atong body nga there is something wrong sa ato ang kuan mo na mag fever ta. Ug mag fever gani pasabot grabe ng infection, mahubag ang naong, di ba? So ang ato ang immune system mo fight ana niya. That's why naiuban nga mag antibiotics, no, mo take lag usa duha ka buok capsule niyo mo kalma na infection undang na, which is not right, no. Dapat mag antibiotic gali i-full gid ang treatment for 7 days, no, para mawa gid ang iyang kuan, ang iyang infection completely. Pero if left untreated ang ngipon, there's a big possibility nga mabalik lang gihapon ang infection, no. So mo na nga ang tao nga muka mo inom lagamay nga antibiotic nya mo kalma na, wala na. Actually inigbalik og sakit ana, inom na sad og balik og antibiotic for dili kompletohon until ang atong body mo mura na siya ma-immune sa atong kon. So kinahanglan na ta og stronger antibiotic, which is dili maayo makadaot sa atong kidney or sa atong lying organs, no. So mo na ang number one source of entry sa kagaw sa atong body, no, walay lain ang ngipon, no. Kay naa diha magpundok ang tuwan, not our skin, kay atong skin naa man na siya daghang protection, no. Ang kana yung atong ngipon, no, musod na sa ato ang blood vessels, sa atong kuan musuri na mo na, it will cause major problems like heart disease, mga unsa na diha, mga masakit ka sa kidney, no. Kay most of the infections or mga sakit na to is the result of kagaw, di ba? So mo na nga importante kayo ang ngipon na to, dapat importante kay nga healthy yun, no. Even pagkatao na to gamay pata, wa tay laing kuhaan og nutrition mo agi gyud ta sa baba, di ba? Our mouth gigamit no to everyday, mo kaon ta, mo sulti ta, mo laugh ta, mo say I love you ta sa atong mga loved ones. So very important ang ngipon. Very important ang health cavity overall, no. Ang oral cavity nag-consist na og ngipon, ato ang cheek, inner cheek, and dila, and the saliva. Mo na siya ang oral cavity, no. Not just the ngipon lang importante, but the oral cavity. Dahil sana pa. And next is the calculus tartar, no. Tartar, no. Naa sa lower right side na tong screen, no. Ang kana siya, like I've discussed earlier, no, nga katong sa 3+1 ang ika-4th nga brushing, no, mo ni siya ang mahitabo, no. If dili ta ka brush nya, ini-brush na to, apilon gyud nato tong dila, no, kaya nga to ang dila is naman na siya mga papile nga dili man na siya dili man na siya kanang smooth, no, na matrap nga pagkaon diha. So kuan gihapon siya breeding ground, gihapon siya sa bacteria. Mo na nga inigmata na to early sa morning mubaho atong baba, no. Maghibong ka nga no baho man akong baba nga nag-toothbrush man ta ko, but wala na to ma-toothbrush atong dila. So very important nga apilo na to atong dila every after brushing, no, before gid mo kuan. So mao na siya, no. Ang calcular deposit mo form na siya, especially kung dili man ka toothbrush, no. Even nag-toothbrush ka, it's because of the calcium salt sa water, no, mo stick gid na siya sa atong ngipon, in between sa gums and sa atong ngipon, no. Na-illustrate na og sideways sa ngipon o kilid sa ngipon, makita nimo ang gums na to. Magsugod na siya og form diha, no, of dili gid na siya ma-treat, dili na siya makuha sa dentist. That's why nga ang ideal unta nga visit sa dentist is every 6 months, no, or kuan, no, kay para ma-detect dayon og nana ba siya cavity, kay nanay cavity og naa pa siya sa enamel portion, I tell you, inigbarina na to, dili pa na siya sakit, no. So much better nga earlier detection sa cavity,
mapasta din, especially sa ato mga bata. Kay once moabot na siya sa second layer, ngilo na kay na siya, so dili gid ganahan ang mga bata na mapapasta, no? Even kita mga dagko kay ngiluhan na kay ta, diba? Kay ang kanang barina is because of the friction mo create man siya og kanang kuan heat, diba? Mo nga sakit yun, no? So kaning let's get back to the calcular deposits, no? Mo na siya mo accumulate na siya, mubaga na siya mayo sa ilawom until mo reach na siya sa ilawom, mubaga ang atong gum, mo pushing our gums. So inig-push sa atong gums, mo na siyang na naman siya abnormal pressure, ang atong gums mag-infection, no? Makita na nato ang sign sa gums nga nag-infected is kanang meron siya, ang color niya murag blood red, murag puwa kay siya, no? Nya sinaw, no? Ang healthy gums is makita na nato nga kana siyang pinkish red, mo na siya healthy gums. But inflamed nga gingiva or the gums is kana siyang mag pula-pula, magpuwa nya. Bisag dili matandog or bisag dili mag-toothbrush, usay mo dugo lang siya, that means baga na gyud ang iyang kuan. So the only thing matangtang na siya, ang dentist lagi makatangtang na through the scaler, no? So if left untreated na siya, mubaga og maayo, muhubag ang atong periodontal tissue around sa atong ngipon, mo na siyang muhingo ang atong ngipon. Why cavity pero muhingo ang ngipon, mo na siya mag tooth loss. So sayang kayo ang ngipon, diba? Next is the pattern of eruption sa primary teeth, no? Sa ato ang mga bata, no? As you can see in this picture, no? First set of teeth or the primary teeth sa ato mga bata, after the canine wa pa siya premolars, no? And 2 molars ra siya, no? Mo na nga ang bata inig-reach niya og naiuban nga 4 months manggawas na ang ngipon, no? Naiuban ideally is kanang 6 to 10 months the earliest, no? Nga mogawas din na ang first mogawas is the central incisor sa lower, and then after a month or 2 months mo or almost simultaneously mo erupt sa ang upper, no? So that means ang atong mga bata pwede na siyang maka-chew, makapaak og kanang mga gaygay makakat na siya. And then at that same time mogawas na sad ang ato ang first primary molars sa lower and the upper, no? Mo na siya nga ang bata bitaw og mugawas na ang ngipon, especially that molars, no, nga mo tear man na siya sa atong bone and then mo tear sa atong gums, no? That's why ang mga bata sahay mag fever gid sila, no? Like I've said earlier nga ang fever is murag defense mechanism na nato sa atong lawas nga there is something wrong, no? So mo na ang pag-erupt sa ngipon, mo tear man siya, naaman siya pressure, mo nang naatay gigamit nga mga teether karon, no? Kanang kuan para faster ang paggawas sa kuan, kay pa faster ang pag-tear sa gums, no? Nya mo na siya after that first molar, mosunod na ang lateral incisor sa upper and lower, and then mo na siya, no? Almost sa upper and lower magdungan-dungan na siya, difference lang of 1-2 months, no? And then the right, the kanay atong gitawag og shed, no? Shed meaning 6 to 7 years old, mo shed siya, meaning magawas ng iyahang permanent teeth. Shedding mo na siya ang kuan, no nga. Mugawas ang permanent teeth at the age of 6 to 7 years old. The same pattern, maguna ang lower incisors, niya then the upper, niya laterals, then the first molars sa lower, no? So that means mo na siya makakaon na ang bata og mga solids, maka-chew na sila, dili na kay sila magsalig og milk, no? So mo na siya akong, like I've said nga, first permanent molars mo na first victims gyud sa dental cavity. Mo na nga first gid ma-damage siya. So mo na ato ang gi-concentrated karon nga nanatay mga pits and fissure sealants and fluoride varnish. Kay mao man ay ato ang kuan nga kananggong first molar permanent sa upper and lower, no? Mo na siya murag silbing murag lock sa bata, asa ba sa ato ang mga bata, no? Kay once he grows, no, after years, no, motubo ang hinahinay agnang sa bata, maginahinay o gawas ang ato ang mga permanent teeth, no, maginahinay. Nya mara kong gingon nga maayo nga complete ang iyang teeth, nga ang complete ang iyang primary teeth para naay mo guide inigawas sa atong permanent teeth. Kay og early loss of primary teeth, no, ang paggawas sa ato ang mga permanent teeth, wala na siya mo guide, so mo nang mapataka lang siya tubo, mahiwi na siya, di ba? So magproblema na ta na mo na siya nga kuan. Kaya nga ato ang ngipon, no, ang arrangement sa atong ngipon, especially kanang kompleto na siya mo erupt, no? Ang kanang ato ang mga ngipon ug maayo lang siya og arrangement, no? Kana in between your teeth, no, every teeth
naman na siya space, di ba? Mo inom tag tubig, no? Mo sud na in between sa atong teeth. Mo flow ang tubig sa formation sa gums niya. So that's mo na among gitawag og self-cleaning area, no? Pero mo na ang ngipon og mga hiwi, manggawas ang mga ngipon nga mga hiwi, mawa ang sakto nga formation, mawala ang self-clean area mo nang the faster mo develop ang calcular deposit, so the faster ma-damage ang ngipon sa bata, di ba? Oh. Mo na siya. So after that 6 to 7 years, magsige-hina-hina gawas the second molars, and then ang kanang first ong second molars nga primary, no, mo na siya ang muilis ana niya ang mga bicuspids or the premolars, no. By the age of 13 kompleto na ang permanent teeth, no. And then by 16 years old, 17 years old, magawas na ang atong third molars, no. So mo na atong third molars, mo na siya nga naay problema nga kasagaran na ma-impacted na siya, di na siya kagawas og tarong because physiologically or function niya kaysa sa unang panahon, like the Cro-Magnon nga time, no, ang diet nila sa una makita na to na sila makita na to ilang mga bone nga dagko kay ilang mga naong, dagko kay ilang mga mandibles, no, nya dagko kay ilang teeth, no, kompleto gyud with the third molars. It's because of their diet. Kaysa una dili pa man nauso ang kanang atong lutoon, atong pagkaon nga humok, no, lat-an na to ilaha kay raw ilang pagkaon, sige bite kada adlaw nga gahi mo nga manggawas yun. Physiologically karon sa atong modern nga kuan, gagmay na ato ang mga baba nya atong mga ngipon dagko, so mo na nga wa na space sa third molars, mo na problem ron nato sa mga kuan nga mag-impaction nya kinahanglang ibton gyud kay dili mo damage siya sa atong ngipon. By the time 13 years old na ang bata, no, og nindot ang arrangement sa ngipon, kana dapat na siya og dili lang i-retainer or i-braces, no, kay once inigawas sa third molar og wala na siya space, inigawas niya mo nang maghiwi ang mga ngipon, mag-crowding by mangayo man og space ang third molars. Tama? Yeah. Proper toothbrushing, no, as what I have always done in schools, no, in my school visits, no, especially sa mga kinder to grade 3 nga students, no, nga ang ilang mga toothbrush is gagmay man, no, so pareho ra na tanan asa sa mga dagko, no. Ang akong instruction nila is ang length sa atong toothbrush dili walay labot ang handle lang, ang katulang na i-brush niya. Ang pagbutang sa toothpaste is katungaan ng length sa brush niya, katunga lang, and then dili lang gid kayo baga, no, kay og bagaon nimo masayang raman ng uban, di ba? Muna akong instruction sa mga bata nga first is limugmug og tubig, and then inig-brush niya, i-close atong mouth, iwakita ang atong front teeth, no, niya ang ato ang toothbrush dili iduot og maayo sa atong ngipon, soft touch only, and an up and down stroke or circular motion. Sa atong picture dire kay ang naamasad ang kanang 45-degree angle, no, between sa junction sa ngipon and the gums, no, it will help also. Pwede, pero usahay dili na to ma-achieve ng 45-degree angle yun. So soft touch only, front, side. Ako ipa-count ang mga batag 1 to 20 ba or 1 to 10, no, appeal na ni ang kaning right brushing technique even sa mga adults, no. Mo na siya nga ang sekreto lang yun is dili gyud iduot, no, kaya ang kaato mga toothbrush ron, modern nga mga toothbrush ron is ang ideal is humok ang iyang bristles, no, nya og kung makita na nimo og maayo kag mata ang iyalang mga tip ana dili na siya height, rounded na siya, especially kani mga Oral B, kay mas maayo na siya effect, no, dili na siya makadamage sa atong gums, no, kay mo brush ta og ikusgo na to, no, og dili mao atong stroking, no, mo lead to gum infection na siya, kay maigo man ang atong gums, no. So mana soft touch only, no, niya kuan, and then ang sa surface sa ngipon i-brush siya or circular strokes lang gihapon, and then after that sa tanang surfaces sa gawas, sa sud at sa ilawom, as you can see in the picture, inana ra siya, and then toothbrush on appeal ang dila, no, never forget to brush also the dila, no. So mo na siya ang proper toothbrushing to achieve cleaner, healthier mouth, no. So malayo ang ato ang mga bata sa mga cavities, no. Pero like I've said nga
kinahanglan gyapon tang visit og dentist kay di gyud na malikayan nga mo form ang mga calcular deposits, and ang katong ako giingon nga dental cavities, no? So the earlier detection, the earlier treatment, the earlier nga mapastahan ang ngipon sa bata, plus dili pagid siya maka-feel og pain, so naturally ganahan gina siya mabalik og visit og dentist. But maka-feel gali og pain sa first visit niya, lisod na gyud kayo nato ma-convince ato ang mga bata pag-visit og dentist sa usab. Sige. Next is the proper flossing, no? Dental floss. Sa picture, no, take about 50 centimeters of floss. Taas-taason lang nato kay ato man na siyang ilukot sa atong fingers, sa index fingers. Nya ato na siyang i-slide in between sa atong teeth, no? Reminder lang, no? Very important nga, once i-slide nimo siya in between sa imong teeth, is i-follow niya ang ihang kuan sa curve sa ngipon. Only that, ayaw iigo sa imong gums, no? Kaya once iigo nimo ang gums niya, so mo lagi na abnormal pressure, imo mahabit na nimo nga magsigig ka igo sa gums, mag-infection na tong gums. So mo open na diha, so kusog na mo ma-deposit na ang kanang mga tartar calcular deposits, no? So flossing only is very simple. I-slide lang na nimo in between sa ngipon nimo, back and forth, no? And the last picture is kanang ato ang molar sa luyo, apilon nimo ang og kuan ang edge niya ang sa tumoy niya para malimpyo kay kanang area lisod na kay na siya reach sa ato ang toothbrush. Right? And the next slides will be since this year we haven't made any activities, no, sa ato ang dental health month, no, because of this pandemic. But last year nakahimot og activities for the first quarter of the year, no, January, February, March, no. Naka-opening ta sa ato ang February oral health month with the Department of Health and Philippine Dental Association, Philippine Dental Society members, and ato ang mga students from different dental schools, no. Naka-conduct mi og mga brushing drill, naka-distribute mi og mga toothbrush, and then naka-opening sad mi. So mo ni nato ang slides nga i-show lang ni nako kay since mao lagi na wala man ta maka-conduct karon nga year, no. Sige. Here, no. This is our regional supervising dentist at DOH7, Dr. Edsel Rocios Villas, no, and with the students, no, sa I think Mabolo Elementary School. And here, the arrival of our fluoride varnish. That's our Gum Protect brand, no. Here sa Talamban, and then Mabolo Elementary School, the launching. An example of an example of an orally fit child, no, wala gid siya cavity. So I showed you. Can you see the happy faces sa mga bata? And then the launching in Mabolo Elementary School also. And these are the boxes sa atong dental health kits, no, katong na ay toothbrush, toothpaste, and alcohol. Kana siya sa Basak Community Elementary School. And this one, I think Talamban Elementary School. And this is our kit, no, toothbrush, toothpaste, soap, and alcohol, no, to be distributed niya, no. Ginahinay pa na mo repack, no. I-announce lang nako, or if possible, mahatod na siya tagsa-tagsa sa school. Katong those lagi nga schools, pwede mo ask laming nga mo ipakuha rin sa division office. Here, oral check-up, and then this one, the fluoride application sa Mambaling. And this is our fluoride varnish, the Embrace, hinatag sa Department of Health, no. The toothbrush drill, check sa mga bata, and the launching also last year sa Dental Health Month. Oral health kits also, mga soap, the soap,
the fluoride varnish. Oral check-up sa mga bata. And then that's the toothbrush and the toothpaste, no? Which arrived this month lang, no? One of my oral health lectures in one of the schools. Oral checkup also. I think that's all. So, for the closing remarks, let us hear from our school health section head, Dr. Denise Nicole Orlanda. This is Dr. Denise Nicole Orlanda, Head of School Health Section, and I would like to thank all of you for joining and participating in the launching of the 17th National Dental Health Month. Our theme, Brush at Floss, Contra Tooth Loss, says it all. But let's not forget that oral health does not end there. Adequate sleep and balanced diet are also essential in keeping our teeth strong and healthy. Thank you once again and have a good day. Let me end this program with a quote. A man's teeth is more precious than a diamond. Do you agree with me? Because health is wealth. Muna siya. No? Proper brushing and flossing leads to a good oral condition. So, healthy body and good immune system. Wearing a face mask, face shield, good and balanced diet, exercise, a little exposure to early morning sunlight leads to a very strong immune system. Therefore, so the saying goes, a good oral condition keeps the dentists away, and a strong immune system keeps the virus away. Thank you very much. God bless. Amping tanan. And once again, good morning.